Kung ba't ko tinatanong yan, di naman ako nagtatanong ng nonsense eh. Unang-una, siguro, hindi naman ako nonsense eh. Siguro mararamdaman nyo naman na I'm not a nonsense preacher of the Word of God. Una-una ito. Sabi niya kasi kanina, hindi daw sinabi ni Kristo dun sa tao, Noy, bumaba ka dyan, magpabautismo ka sa Church of God. No? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, si Kristo ba naman pwedeng bumaba? Sagot niya, pwede raw eh. Alam niyo bang hindi pwedeng bumaba si Kristo ron? Alam niyo ba mga kapatid? Hindi siya pwedeng bumaba ron. Kasi pagbaba niya ron, hindi magaganap yung pagtubos niya sa kaligtasan ng tao ng mga taong ililigtas niya. Paano magaganap yun kung hindi siya mamamatay doon? Kaya siya ipinako sa krus doon para mamatay ayon sa kasulatan. Pakinggan nyo ha, sa isang talata. Basa. Siya'y inilibing Oh. at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Meron na pong kasulatan bago pa napako si Kristo ron, mamamatay siya talaga ron. At kailangan siya'y mamatay, pagkatapos ay ilibing, at mabuhay ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya yung sabi niya kanina sa tanong ko, kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumabaron para magpabautismo, si Kristo ba pwede bang bumabaron? Hindi po. Sabi niya, ang Diyos daw magagawa kahit ano gusto niyang gawin. Hindi yung totoo yun. Yan ang maling aral ng Baptist. Everything daw magagawa ng Diyos. Di po totoo yan. Huwag kayo maniniwala sa Baptist. Pakinggan nyo ha. Sa Tito 1:2, ganito nakasulat. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan Na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. pwede bang magsinungaling ang Diyos? He is a God that cannot lie. Yung paniniwala, God is all-powerful. Lahat ng gagawin niya, gusto niyang gawin, magagawa. Hindi po totoo yun. Hindi magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Isa sa hindi niya magagawa, He cannot lie. And it is impossible for God to lie. Pakinggan nyo, sa 6 ng Ebreo, ganito nakasulat. Englishin natin. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Huwag nyo na pong kakalimutan yan para huwag kayo maloko ng Baptist. Kahit siya'y Diyos, meron siyang hindi magagawa. Ito si Kristo, Diyos po ito eh. Pero nagkatawan tao. And exactly kaya siya nagkatawan tao para tubusin niya ang kasalanan ng tao. Pag bumaba siya dun sa krus, hindi magaganap yung pagtubos. Dahil nakasulat sa kasulatan, dapat siyang mamatay sa krus. Takuha niyo, punto mga kapatid. Ayon sa kasulatan, mamamatay siya doon. Pag bumaba siya, hindi pwede. Kaya tinan ninyo, sabi niya, yung ignorance na sa kasulatan is ignorance of God. Ignorante talaga itong kausap natin ngayong gabi. Alam niyo kung bakit? Pinako na nga ang paat kamay, papababain mo pa yung tao. Ang tanong, ano ang utos sa hindi nakapako ang paat kamay? Nakapako ang paat kamay nung magnanakaw eh. Yung hindi nakapako ang paat kamay, ano utos? Gis 39 ng Marcos, pakinggan nyo. At kanilang sinabi, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, sa sarong aking ininuman ay iinom kayo. Hindi ko nababasahin, nababasa nyo? At sa bautismong ibinautismo sa akin ay... Amen! Eto ngayon, isang taga-Tugega raw, panganib ng Tugega raw ito. Ang sinasabi, kalaban ng nasa Biblia. Wala raw sinabi si Kristo na magpabautismo kayo. Wala raw. Nung itanong ko under cross, siya na mismo nagbigay ng talata, 28:19, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Di sinasampal niya yung pagmumukha niya. Ito bang klase ng mga pastor na ito, mga kapatid, ang susundan nyo? Pag sumunod kayo rito, mga ano kayo, buena mano kayo sa impyerno pagdating ng araw. Alam nyo, kawawa kaluluwa nyo rito sa mga ito.
Kawawa ang mga taong maniniwala sa ganitong mga pastor. Biro mo ang pinagsasasabi, wala sa Biblia. Labag pa sa Biblia. Wala na nga sa Biblia, labag pa sa Biblia. Eto pa. Sabi niya kanina, napakadali raw ng kaligtasan. Simple lang. So napakasimple, mga kapatid, na tinatawag. Ang Bible ay very clear, wala nang interpretation yan. Ha? Hindi na kinakailangan, interpret mo pa. Ha? So, walang religion. There's no religion na sinabi ng Bible. May naaalala tuloy ako dyan eh. Alam nyo, yung mga nagsasabi na simple lang, medyo ano yun eh. Medyo ano yan eh. Alam nyo kung bakit? May naalala ako nagsabi, simple lang. Paparinig ko lang sa inyo yung pastor na nagsasabi na simple. Eto, pakinggan nyo sandali. Ito, simple-simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, Ikaw naman simple-simple. Yan. Yan pala eh. Yan ang mga proponent ng salitang simple-simple. Pati kaligtasan, sinimplify nito. Delikado ito. Alam nyo ba kung ano ang kaligtasan, mga kapatid? Babasa po ako ha. Tingnan nyo kung simple. Gis 22 ng Mateo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ngunit ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Simple ba yun? Lahat ng tao magagalit sa'yo? Simple ba yun? Simple ba yung mananatili ka hanggang sa kawakasan, kapatid? Simple ba yun? Oo. Tapos sabi niya, dinuktungan niya na naman ang katarantaduhan niya. Alam niyo ano dinuktong niya? Wala naman sinabing susundin ang utos at kailangan gumawa ng mabuti. Hindi na kakailangan niya. Kailangan maligtas ka bago ka gumawa ng mabuti. Baliktad na naman. Kung ikaw ay tunay na ligtas, kailangan ipakita mo ang iyong mabuting gawa. Hindi pwede na gumawa ka muna ng mabuti para ikaw ay maligtas. Kundi ikaw ay maligtas muna bago ka gagawa ng mabuti. Ang kailangan gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. O, pakinggan nyo ha. Filipos 2:12. Pag ako po ang nagsalita, may sitas. Pag siya nagsalita, walang sitas. Ako pag nagsalita, may sitas. Filipos 2:12. Pakinggan nyo ha. Eto, sabi. Babasahin ko po. Dahan-dahan. Kaya nga mga minamahal ko. Mga minamahal ko. Kung papaano ang inyong laging pagsunod. Hindi lamang sa harapan ko. Kundi bagkus pa ngayong ako'y wala. Ay lubusin ninyo. Eto nyo ha. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Gagawa ho ba tayo? Hindi. Biro mo, lubusin, no? Sabi, lubusin ninyo ang gawain. Tingnan niyo, ha? Ang sinasabi niya, baliktad sa Biblia. Ang sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Para tayo maligtas, gagawa nga tayo mga kapatid Kaya lang, kinalulungkot ko, iniwanan niya tayo. Ikinalulungkot ko. Sige po, naku po, mga kababayan. Tutuloy ko na lang kahit wala siya. Pero ayoko sana nang wala siya. Gusto ko nasa harap siya. Para siya ay star of the show. Di ba ganun yun, mga kapatid, ano? Kasi, mas maganda yung nagsasalita kang nakaharap yung kausap mo. Kaya baka sabihin, tanatraidor mo no? Pero hindi ko nakasalanan dahil umalis siya.